Oh no! Malaking problema. Isang malaking problema. Sa Newcastle lang pwedeng makabili nito. So, titignan natin kung ano yung mga accessible na ingredients para sa mga potaheng Pilipino dito sa Ashington. Naisip ko na ang unang lulutuin natin ngayon, ginataang gulay. Ginataang kalabasa pala. Pero bago yun, kailangan muna nating tapusin ang mga gawaing bahay. Kasi binilin nung may-ari nitong bahay, si Madam Firenz, na kailangan kong diligan yung mga halaman niya. So nadiligan ko na yun doon sa likod, doon naman sa harapan yung didiligan ko ngayon. Ayan, proof na nagdilig ako kanina, oh. At dahil magluluto tayo ng ginataang kalabasa, syempre titignan muna natin kung ano yung mga ingredients na available para kapag punta natin doon sa Asda mamaya or kung saan man ako bibili, yun na lang mga kulang yung bibilin natin. So meron tayong kalabasa, spinach daw kasama dun sa sa recipe. Meron pa tayong karne, manok lang. Manok lang, meron tayo. Oh, meron tayong coconut milk, bawang, sibuyas, wala tayong luya. So, yun lang yung mga kailangan kong bilhin. Bibili lang tayo ng baboy, luya, sitaw, kung meron silang sitaw doon, or beans. Ano ba? Oh, bagoong. Importanteng ingredient ng ating ginataang kalabasa, ang bagoong alamang. Oh no! Wala na tayong bagoong alamang, guys. Malaking problema. Isang malaking problema. Sa Newcastle lang pwedeng makabili nito. Ngayon ko nang mag-drive sa Newcastle at ilang beses na akong nadaan sa bus lane. 2 araw lang, ilang beses ako nadaan sa bus lane. Hindi na tayo pa pwedeng mag-drive doon. Hindi ko na kayang bayaran yung multa ko. Patis. Tanungin natin yung asawa ko kung pwedeng gumamit ng patis kapag magluluto ng ginataang kalabasa. Pabs, pwede bang gumamit ng patis kapag ginataang kalabasa? Wala na kaming alamang eh. Ubus na. Bakit bang alamang ba ang ginagamit kapag ginataang kalabasa? Ang alam ko. Hindi ako gumagamit ng alamang. So ano lang, patis lang? Hindi, kasi gumagamit ka naman ng ginataan mix eh. Ginataan sa gulay mix. Yeah, true. Paano kung wala yun? Patis po pwede kaya yung patis? Patis or asin. So yun, susubukan na lang natin gumamit ng patis o asin. Kasi yun yung ginagamit ng asawa ko kapag gumagawa siya ng ginataang gulay. Ginataang kalabasa. Pero bago yun, mag-vacuum muna tayo.
Na-realize ko, Sunday pa lang ngayon, alas 4 magsasara na yung grocery. So, ibig sabihin, kailangan kong bumili na ngayon bago ako mag-vacuum. Mamaya na lang ako mag-vacuum pagdating ko. Kaya, grocery muna tayo. Itong pork shoulder steak, yung gagamitin ko sa ginataan. Tapos bumili na rin ako ng pork belly joint. Pang-adobo natin bukas. Pambaon na rin kinabukasan kasi Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Duty na naman. Tapos bumili na rin ako ng Doritos para habang nanonood ako mamaya at nagpapahinga, meron tayong inunguya. Bigla akong tinamad na mag-vacuum, guys. Magsasampay na lang ako ng nilabahan ko tapos manood tayo ng Wistoria. But there are things you don't let people see. Open up and hammer down the wall. End all the fighting and just let it fall. My love is real and it's not just for the season. Here's what I feel, I don't need a better reason. You broke your heart, come use mine. My love will last, it'll stand the test of time. もういいから置いていってくれ。そんなことはしない。まさか一人でこのセンチネルの群れを。 When I reach you and you feel your heart, I'm gonna teach you how to leave the dark. Now you're starting to reveal the truth. Behind the gardeners was always you. My love is real and it's not just for the season. Tapos na natin gawin lahat ng mga kailangan natin gawin dito sa bahay. Magluluto na tayo ng ginataang kalabasa at sitaw. Pero hindi ko ituturo sa inyo kung paano siya lutuin kasi hindi naman ako chef. Meron akong sariling way ng pagluluto. Tapos yung pagluluto ko na yun, shortcut. Hindi ako masyadong sumusunod doon sa recipe na nakikita ko online. Tinitignan ko lang yung ingredients niya. Tapos ginagamit ko yung basic knowledge ko sa pagluluto na natutunan ko nung nandun ako sa Pilipinas. Ito lang naman yung mga ingredients na nakuha ko tapos susubukan ko siyang lutuin. Meron tayong baboy, bawang, sibuyas, luya, sitaw, kalabasa, tas coconut milk, at saka patis din. Alright. Pag di ko pinunasan to, sasabihin ni madam, punasan mo yan. So, yan na yung kinalabasan ng luto natin, guys. Ginataang kalabasa at sitaw. Tapos nilagyan ko rin ng konting spinach para wala lang. Kasama dun sa recipe. Kain. What are you doing here? Medyo madami yung naluto ko kaya bukas ng gabi mag-aadobo ako para may baunin ako ng Tuesday tsaka Wednesday. Sa mga potaheng Pilipino, adobo lang yung tumatagal kasi may kasama siyang suka.
Kaya po pwede siyang ulamin ng mga 3 araw. Minsan mas mahaba pa kapag ka ni-ref mo siya or freezer mo. Anyway, that's it for today. Thank you for watching.